Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Tahimik na tahimik ang buong pamilya Laiko habang kumakain ng hapunan. Bukas ng umaga ay tuloy na ang pag-alis ng Winston. Pati si Wendell na karaniwang maingay ay tahimik din. Halos hindi magalaw ni Teresa ang pagkain sa plato niya. Medyo nahihilo siya dahil hindi siya nakatulog na nagdaang gabi. Ang dami kasing gumugulo sa kanyang isip at damdamin. Una, ayaw niyang umalis si Winston. Ayaw niya mapahamak ito. Pangalawa, ayaw niya sa nararamdaman niya para kay Wendell. Ayaw niyang bigyan ng pagkakataon ng kanyang sarili na magkasama sila palagi ni Wendell gaya ng gusto ni Winston para daw hindi siya malungkot. Nang matapos ang hapunan, ay sinabihan siya ni Tita Gina na magpahinga na at hayaan na lamang ang mga katulong na magligpit ng pinagkainan nila. Ang sabi mo ay nakaranas ka na naman ng insomnia kagabi. Insomniac din ako. Kaya alam ko kung gaano kahirap magpaantok. Alam ko rin na nag-aalala ka kay Winston, kaya lalo kang hindi dalawin ng antok. Kailangan mo na magpahinga at bumalik na naman ang pagiging anemic mo. Opo tita, sabi niya. Kung gusto mo makatulog agad, may gamot ako sa kwarto. You can take a tablet or two. Sa gayon, makakatulog ka na maayos. Sabi pa nito. I'll get some for you. Ako na pong kukuha mama. Sabad ni Winston. Ihahatid ko na rin si Teresa sa kwarto niya. Gusto ko na rin magpahinga ng maaga. Pagkatapos sila magpaalam sa mga magulang nito, ay inakbayan na siya ni Winston at iginaya siya palabas ng komedor. Nang nasa hallway na sila patungo sa hagdan, ay nakita niya si Wendell na nakaupo sa sofa sa sala. Nakatingin ito sa kanila ni Winston pero agad din ito iniiwas ang mga mata. Dumaan muna si Winston sa master bedroom. Paglabas nito, ay may dala na itong isang tableta para sa insomnia. Nakainom na naman siya minsan ng tabletang iyon. Niabot ni Winston sa kanya mga tableta. Nang nasa tapat na sila ng kwarto niya, ay hinawakan nito ang kanyang mga kamay. You take care while I'm away, okay? I'll be back. Promise. Nag-init ang mga sulok na kanyang mga mata. Please don't leave. Alam niyang para siya nagsabi sa pinto ng bingi. Niyakap niya ito. Maya-maya pa, ay napahikbi na siya. Shh! I'm leaving because I need to and I have to. Gusto ko makapagligtas sa mga kaluluwa. Inalayo siya nito sa katawan nito. Kapag kuwan, ay tinitigan siya nito habang pinapahid ang mga luha niya. Matulog ka na. Samahan mo muna ako. Patulugin mo muna ako. Gusto kong bago ka umalis, ay tulog na ako. Gusto niya maglambing dito. Gusto niya iparamdam dito ang pag-ibig niya dahil ayaw niyang isipin na nababawasan na iyon dahil sa kung ano-anong kalokohang pumapasok sa kanyang isip kapag nakikita at nakakasama niya si Wendell. Ngumiti si Winston. Hinagkan siya nito sa noo bago pinihit ang saradura ng pinto. Alright, bihirang-bihirang pumasok ito sa kwarto niya. Pumapasok lamang ito roon kapag may sakit siya. Nang nakapasok na sila ay naupo si Winston sa gilid ng kama. Siya naman ay kumuha ng tubig sa sariling personal refrigerator at ininom ang tablet na makakatulong para antukin siya agad bago nagtuloy sa banyo para magpalit ng damit pantulog. Habang nasa loob siya ng banyo ay pumasok sa kanyang isip ang sinabi ni Wendell sa kanya. Bago tuloy ay lumabas ay nagwiksik siya ng cologne at sinuklay ang mahabang buhok niya. Manipis ang suot niyang damit pantulog. If she would try to seduce Winston now, would she succeed? Minadarama man siyang agam-agam, kailangan niyang kalimutan iyon. Kailangan niyang gawin ang sinabi ni Wendell para maiiwas niya si Winston sa kapamahakan. Kapag may nangyari sa kanila, malaki ang chance sa magbagong isip nito. Baka matuloy ng kasal nila. At kapag kasal na sila, hindi nasasagi sa kanyang isip si Wendell. Hindi na siya guguluhin ng samot-saring isipin tungkol dito. Kinakabahang lumabas siya ng banyo. Hindi niya maintindihan ang pakiramdam niya. Handa na ba talaga siya ipagkaloob ang kanyang sarili kay Winston? Pero kailangan, hindi nakaligtas sa paningin niya
Ang pagkabiglang gumuhit sa mukha ni Winston na makita siya nito. Manipis na puting nightgown ang suot niya. Sanay ito nakikita siya na nakasuot na maluwang at makapal na pajamas. Sinamantala niya ang pagkabigla nito. Nilapitan niya ito at tinabihan sa pagkakaupo sa gilid ng kama. Hinaplos niya ang braso nito. Lakas loob na pinapag niya ang kanyang kamay pataas sa dibdib nito. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Teresa, you're leaving tomorrow. We need to be alone. I want to be with you tonight. Hinagka niya ito sa mga labi. Tinanggap nito ang halik na iyon, pero agad ding iniiwas ito ang mukha nito. This isn't right, Teresa. Matulog ka na. Hindi niya alam kung dala ng ininom niyang gamot o dahil desperado talaga siya maipakita rito na mahal niya ito, kaya lumakas ang kanyang loob. Love me, Winston. Please love me. Muling hinagka niya ito. Ipinulupot pa niya mga braso niya sa batok nito. Pero nagmatigas ito. Inalayo ulit siya nito rito at pinaliwanagan siya. Listen, Teresa. I love you. Parang nahihilo na siya sa nainom niyang gamot, pero malinaw pa rin ang kanyang isip. Mahal mo ako, diba? Kung ganun, bakit hindi may padama sa akin ang pagmamahal na sinasabi mo? Love me now. I'm offering myself to you. You're just depressed because I'm living. Pero alam mo kung gaano kita ginagalang at hindi ko maaring gawin iyon na hindi mo na tayo kinakasal. Napalunahan na siya. Pakiramdam niya, itinarakan ng punyal ang kanyang puso. Gusto niyang unawain ito, pero bakit ibang sinisigaw niyon? Nagawa siya nitong tanggihan. Aalis ito na hindi niya alam kung kailan babalik ito. Aalis ito na hindi sigurado kung makakabalik pa ito o hindi na. Paano kung may mangyari sa iyo sa basilan? May plano ang Diyos para sa ating lahat. Kung sakali man ibang plano ng Diyos para sa akin, I want you to go on with your life. Winston, only God knows what is best for us. Niyakap niya ito. Kapag kuwan, ay humagulhol siya ng iyak. Hinayaan na lamang siya nito. Nang huminto siya, ay pinahiga siya nito sa kama. Kinintalan siya nito na masuyong halik sa mga labi. Nahihilo na siya. Epekto marahil iyon ng gamot. She grabbed his neck and pulled him closer. Love me, please. She kissed him again. Gusto niya sa pamamagitan ng ginagawa niya ay mapatunayan niya sa kanyang sarili na si Winston at si Wendell ang pagmamayari ng kanyang puso. Subalit habang ginagawa niya iyon, ay mukha ni Wendell ang naglalaro sa kanyang isip. Tinigo ni Winston ang malalim din na halik ang halik niya. Ramdam niya na bubuhay na rin ang pagnanasa nito, pero saglit lamang ginawa nitong paghalik sa kanya. Maya-maya ay inalis nito ang mga braso niya nakapulupot sa batok nito. I can't, Teresa. I just can't. Sa labis sa sama ng loob ay tinalikuran niya ito. Naramdaman niya ang paghaplos nito sa kanyang likod at buhok. Kapag kuwan, ay naramdaman din niya ang paghalik nito sa kanyang sentido. Good night, bulong nito. Pinatay nito ang ilang ilaw na lumabas ito ng kwarto. Nang marinig niya sumarang pinto, sa kanya pinadali ang mga luha sa kanyang mga mata. Nag-aagaw tulog na siya nang maulingan niyang muling bumukas ang pinto. Kahit hirap siya idilit ang mga mata, ay pinilit niya. Naaninig niya ang anino ng isang tao. Winston, nagbalik ka. Dahan-dahang lumapit ito sa kanya. Umupo ito sa gilid ng kanyang kama. Kahit hilo-hilo na siya, dala ng epekto ng ininom na sleeping pill, ay pilit na inangat niya ang kanyang katawan para maipulupot niya ang kanyang mga braso sa leeg nito. Kapag kuwan, ay hinalikan niya ito. Kung nalaloka na siya, dahil sa nararamdaman niya, hindi niya alam. Basta ang alam niya, ay desperado siya maibigay kay Winston ang kanyang sarili nang sa gayon ay magawa niya mapigilan ito sa mga mapanganib na misyon. Gusto rin niya matuloy ang kanilang kasal para matigil ng pag-iisip niya tungkol kay Wendell. Naramdaman niya ang gumaganti ng halik si Winston. Iba ang paraan ng paghalik nito sa kanya ngayon. Tila uhaw ito. Marahil, inadarang ito sa ginawa niya kanina. Iba rin ang haplos ay binibigay nito sa kanya. Bawat daanan ng kamay nito ay nag-iiwan ng init at tila apoy na sumusunog sa kanyang balat, sa kanyang buong katauhan. Kusang kumilos ang kanyang mga kamay. Di naman niya matipunong dibdib nito sa ilalim ng t-shirt nito. T-shirt? Bakit naka-t-shirt na ito? Long sleeve polong suot nito kanina. Baka nagpalit ito bago bumalik sa kwarto niya. Bakit pa niya iintindihin pang suot nito? Ang importante ay bumalik ito. Baka bukas ng umaga, pagkatapos na naganap sa kanila ay magbago ng isip nito at hindi na siya ito iiwan nito. Matutuloy na ang kanilang kasal
At kapag nangyari yun, mapuputol na kung ano-anong kahibangan pumapasok sa kanyang isip tuwing nakikita at nakakausap niya ang kuya nito. Halos hindi niya lubos maisip na marunong si Winston na mga ginagawa nito sa kanya na mga sandaling iyon. Napakahusay nito. Bawat lapat ng mga labi nito sa kanyang mga labi at lieg ay nagbibigay sa kanya na nakakakiliting sensasyon. Kasabay ng pagbaba nito ng strap ng kanyang nightgown ay naramdaman niya ang pagside ng kanyang kamay nito sa kanyang kaliwang dibdib. Napaungas siya. Para naman siya mababaliw na lumapat ang mga labi nito sa kanyang dibdib. She didn't realize Winston was capable of evoking such feelings in her. Para na siyang ipinaghihele. Inililis nito ang lalay ng kanyang nightgown. She felt his palm move between her thighs. She felt like she was in heaven. She was experiencing heaven. Para siyang idinuduyan. Nasa langit na yata siya. Iyon ang huling natatandaan niya bago siya inagaw ng antok. Nagising si Teresa dahil sa sikat ng araw na lumalagos sa bintana ng kanyang kwarto. Napabaliko siya ng bangon. Medyo mabigat ang kanyang pakiramdam, lalo ng kanyang ulo. Bigla niya naalala ang mga nangyari na nagdaang gabi. Pinakiramdaman niya ang kanyang sarili. Maayos ang pagkasuot niya ng puting nightgown. Wala siya naramdamang kakaiba sa sarili. She was pretty sure her virginity was still intact. Nothing happened last night. Hindi kaya panaginip lang ang lahat. Tumayo siya at nagtungo sa banyo. Pinagmasdan niya ang kanyang refleksyon sa salamin. May mga pulang bakas sa kanyang mukha, leeg at dibdib. Namamagari na kanyang mga labi. There were signs of lovemaking. Yes, pero may palagay siyang hindi umabot sa sukdulan ng lahat. They were nearly there. Marahil ay nakatulog lang siya kaya hindi tinuloy ni Winston ang nasimula nila. Bigla niya naalala ito. Si Winston, mabilis hinaplot niya ang roba na kasabit sa steel bar sa likod ng pinto. Kapag kuwan, ay lumabas siya ng kanyang kwarto. Nagmamadaling bumaba siya ng hagdan. Walang tao sa sala. Sa komedor ay naabutan niya ang pamilyang Laiko na nag-aalmusal. Mukhang patapos na kumain ng mga ito. Si Winston po, tanong niya. Nilalamon na ng kabang kanyang puso. May pakiramdam siyang hindi magugustuhan ang maririnig niya pero kailangan niya malaman. Si Tito Wilfred ang sumagot. Madaling araw pa siya umalis. Sabi nito, nanlumo siya. Tila ula sa sariling humila siya ng silyat na upo roon. Unti-unti nang labong kanyang mga mata kasi nagbabantang luha hanggang sa tuluyan ng umagos iyon. Isinubsob niya ang kanyang muka sa kanyang mga palad at saka humagulhol ng iyak. She expected to wake up that morning with Winston beside on her bed. She was hoping he had changed his mind about living. Pero bakit pa siya aasa samantalang alam naman niyang hindi siya nangunguna sa listahan ng mga prioridad nito. Alam niya yung pagsisilbi sa Diyos ang pangunahing prioridad nito. Ang masakit ay hindi man lang siya nito nahintay na magising. Hindi man lang nito nagpaalam sa kanya. Naramdaman niya ang paghaplos si Tita Gina sa kanyang balikat. Teresa, iha, hindi ka na ginising ni Winston dahil alam niya masasaktan ka lang kapag nakita mo siyang umalis. Don't worry, he'll be alright, sabi naman ni Tito Wilfred. You should be proud of him. Iba ang nasa isip niya. Iniisip niya dapat na mga oras na iyon ay magkasama sila ni Winston. Maari nilang iliham sa mga magulang nito ang nangyari na nagdaang gabi. She wanted both of them to savor the special feeling evoked by what they shared last night. Gusto niyang pakiramdam na dulot ng pagkakaroon nila ng sekreto na nagawa nilang isang bagay na hindi nila nagawa sa loob ng maraming taon ng pagiging magkasintahan nila. Nag-angat siya ng tingin at siyempong si Wendell ang nakita niya. Nag-iwas ito ng tingin. Marahil ay ayaw nito makita na hihirapan siya dahil iyon din mismo nararamdaman nito. Sa bahay ni iyon, ay silang dalawa lamang ang tumututol na umalis sa Winston. She felt so devastated. Masamang-samang kanyang loob. Pinilit niyang tumayo. Gusto niya mapag-isa. Humakbang siya palabas ng komedor. Nagbalik siya sa kanyang kwarto. At doon ay hinayaan niyang bumuhos ang kanyang mga luha. Mukhang may mali mga ka-felisidad. Pakiramdam ko ay hindi si Winston ang nakasama ni Teresa sa mainit na tagpo na nagdaang gabi. Sino ang lalaking iyon? Si Winston nga ba? Kaya naman, abangan!